Okay, good morning. Lalabas kasi kami ngayon, gagamitin muna namin pasamantala yung sasakyan. So, pwede naman daw namin gamitin. So, bago namin gamitin yung sasakyan, so, ipapakita ko muna. Kasi kahagabi, nilinis namin ito. Kinarwash ko yan. Dito pa yung pressure washer ko. Dito pa pala na-liquid. Ayan o. So, ipapakita ko lang yung scratch. O, yan. Scratches. Kita. Hindi yata akan makikita, ano? Kita, ayan o. Ayan. Okay. Gas-gas. Gas-gas. Hanggang dito may gas-gas. Ayan. Dito sa part na ito. Ayan, oh. Medyo malalim ng konti. Pero I think kaya naman yata sa bapping yan. Yan. Dito sa may tapat ng hood, meron din. Ayan. Okay. So, kahagabi lang namin nilinis to. So, ito, meron ako din drawing. Gagayahin ko lang. Oh. Tinatawanan nga ako ng anak ko dito kanina, dinodrawing ko eh. So, lalagay lang natin kung saan portion. Ayan. Pati ikaw natawa. So, yan o. Sa side na to. Teka lang ah. Kala ko si Phil talaga yung nag-drawing kanina niyan eh. Hindi, ako talaga. Ako. Ito, sa may tapat ng light. So, iguguhit ko na lang ha, tapat ng light. Kaso, medyo pangit ang drawing ko eh. Dapat pala, pinicture ko na lang, no? Ayan, dito sa portion na to. And, dalawa, tatlo. So, makikita naman yan dito. Mahaba. Oo, mahaba oh. Ayan, oh. Ano, gaganyan. Dadayo ka ng inom. Wait. Okay, good day mga katek. So, dito ulit tayo. Gagamitin natin itong sasakyan. Ayan. Lalagay ko lang itong one. Ayan. Okay. So, move on muna tayo sa ating mga problema para makamove on din tayo and makapag-start tayo ng trabaho. So, ayan. Ito ulit yung gagamitin natin, yung expander natin. And ipapakita ko sa inyo yung kagandahan talaga ng expander. So, ito nga, medyo nakapaglabas tayo ng ibang mga video natin. So, wala tayong ibig sabihin. So, gusto lang natin na mapansin tayo ng Mitsubishi para malaman nila yung mga nagiging problema nila do sa mga dealer at sa kasa nila na pinagkakatiwalaan. So, sa ganitong sasakyan, sa Mitsubishi, wala kaming komento dito. Napakaganda. So, papakita ko sa inyo yung loob. Alam nyo ba, itong sasakyan na ito, kayang magsakay ng isang 20 feet na ladder. Yun. Nasa taas. Hindi nga. Oh, no joke yan. 20 feet ladder ah. So, ito yung kagandahan. Kaya ang napili ko talaga, expander. Ayan. So, napakaluwag ng likod. At pinupili itong sandali, adyan ka lang. Relax ka lang dyan. Oh. Okay. So, tutupi ko pa yung isang upuan. Yan. Oops. Diba? So, alam niya yung isa na napakaganda dito sa expander. Maluwag yung likod. So, ito naman talaga dapat ang gusto natin i-vlog eh, hindi yung puro problema, ano. So, ayun nga, nailabas na natin yung mga problema natin, nailabas na namin yung mga saloobin natin. So, ang ilalabas naman natin kung ano yung kagandahan naman ng expander. So, sa makina, talagang believe tayo sa makina ng expander. So, based doon sa naging experience namin, doon sa naunang sasakyan namin, which is natuyuan ng langis ha, natuyuan na ng langis yun. Pero, naiuwi pa namin, naitakbo pa namin ng maayos. And based nga doon sa kasa na nag-handle, wala silang nakitang problema doon sa piston. Which is internal problem kasi yan eh. Kaya hindi natin sure. So pakisabot mo muna yung phone. Ayan. Okay. So kaya insist talaga natin, o pinilit natin na palitan nila kasi yung internal problem nun, hindi natin yun makikita. Dahil natuyuan siya ng langis. Pero
dapat yun katok na eh. Sabi na ba, hindi na natin magagamit. Pero sa totoo nun, nagamit pa namin yun, naitakbo pa namin ng maayos yun. Kaya lang talaga, ang damage nun nasa loob. So hindi na talaga, maaaring hindi na masabi natin, hindi na siya tatagal. So as brand new naman, gusto lang natin mapalitan ng maayos. Wala naman tayo ibang hinihinging danyos. Gusto lang natin maayos yung usapan ng sa Mitsubishi. So ito yung gusto ko lang din iparating doon sa Mitsubishi Motor Philippines. So, ang problema po wala sa inyo, wala sa sasakyan na andun sa mga dealer at kasa nyo. So, sana bigyan nyo ng aksyon and sana maayos nyo. Okay, so hindi ho ako kalaban, kakampi nyo ako kasi ako mismo, ito ang gamit ko. Yung L300 namin, kagagamit lang namin yan, loaded ng tao yan, inakit namin ng bagay, which is 2013 model pa yun, napakakinis, nandun sa labas. Maayos, kaya hindi ko siya binibenta. So, Mitsubishi pa rin siya. Ayan. So, yung sinasabi ko sa inyo, nakasya ang 20 feet ladder dito. Ayan. Napakaluwag. Pero yung ladder na gagamitin natin, syempre, na 20 feet, yung nakapold. Ayan. Hindi naman yung nakasabit doon. Yung kasya sa bubong pwede. Ayan. Okay. So, gagamitin ko lang itong sasakya dahil yung aking hiniram na tutungan nung kami nag-install nito ay isusoli namin doon sa pinaghiraman namin. Okay, sasapinan ko lang ng karton ko ha. Yan. Okay. Para hindi naman magasgas yung loob. So ito yung kagandahan ng expander. Alam niyo ba itong expander na ito, pinargahan na din namin yung nauna. Pinargahan namin ng aircon sa likuran. Huwag ang isang 3 HP. Na aircon dito sa likod. Ayan o. Yung haba, di ba? Okay. And, syempre, saktong-sakto ito doon sa ating mga ka-technician. So, kung bibili kayo ng sasakyan, ako, recommend ko talaga ganitong klase. Maluwag. And then, syempre, kapag sumakay ka, yung parang VIP na VIP ang datingan natin, kahit na sabihin natin technician, is nakakataas ng moral kapag ang sasakyan mo is maayos. So, ayan. So, ang hamon ko lang naman din talaga, kung may mga dealer na nakakapagbigay ng magandang offer do sa mga ka-technician namin, open po ang comment section natin, mag-iwan kayo ng message, and kayo ang i-recommend ko do sa mga ka-technician natin. So, nagkaroon lang kami ng bad experience doon sa isang kasa na napasukan namin. So, it is, sabi ko nga, move on na lang. Sa sasakyan, wala akong comment. Maganda. Okay? So, kakarga ko yung catwalk dito. Mamaya, itutuloy natin yung kwentuhan natin. Pagka bumibiyahe na tayo. So, malapit lang ito dito. Okay. So, ayan. Lalagyan nyo lang siya ng karton para hindi magasgas. Oh, di ba? Sakto. Pasok yung catwalk. Sapa. Hop! Ayan. Okay, kung ikaw ay aircon technician, sakto-sakto ang mga gamit sa likuran. Di ba? Ayan. Ngayon, kung kukuha kayo ng sasakyan na gagamitin nyo as pang-business, pang-service, bilang technician, dito na kayo. Mitsubishi Expander. Mababa ng presyo, mababa pa ang cost ng maintenance. Ang makina niya is 1.5 lang. Ayan. Hindi ka bawal to. Okay, takpan na lang natin. Ayun, sakto. So, lalabas muna tayo. Papasilip ko yung L3 sa inyo. Napakaganda. Yan o. So, 2013 model to. Alak. So, ginamit ng anak namin. And yun din yung ginamit namin sa Baguio nung pumunta kami. So, maayos. Hindi. Ito, 2013 model. Never kaming itinirik nito sa daan. Maayos na maayos. Matipid sa diesel. Ayan, tara. Nakita muna natin.
Na ako lang. Okay, so ayan, naikarga nga natin yung ang taas ng hams. Ayan. So, naikarga na natin tong catwalk na ito na isusoli muna natin doon sa hiniraman. Kaya may dala akong wine kasi wala akong mairigalo. Dala ko na lang wine, hindi man nagiinom na yon. So, nagbagong buhay na yata. Nang bababae na lang. Joke. Mayayari pa tayo. Ayun, okay. So, sabi ko sa inyo kasi yung 20 feet ladder dito sa sasakyan na ito. Kaya napakaganda ng Mitsubishi Expander. Ayan, kung magre-recommend ako talaga ng sasakyan, sabi ko nga sa inyo, Mitsubishi ang kunin nyo, maayos, wala naman tayong problema. Nagkaroon lang talaga tayo ng bahagya o siguro isolated problem na problema sa kasa. So gusto rin lang naman natin na maayos, wala naman tayo. So syempre may mga pagkakataon na ganyan na kumbaga sa isang tumpok na kamatis, meron talagang bulok na nahahalo. Ayan, so wala naman tayong ibang comment kasi yung aking L300 is 2013 model pa yan. So wala man ako naging problema sa Mitsubishi, kaya sabi ko yung second choice ko na sasakyan na bibilhin o pupundar natin is Mitsubishi ulit. Ayan, so ito kagandaan nito, maganda aircon. So kinuha ko lang kasi manual kasi mas sanay akong gumamit ng manual kaysa matic. And yung mga bata mas tingin ko parang mas safe gamitin ang manual compare sa automatic. Ayan. Okay, so yung hamon ko nga ulit, kung merong dealer na mag-o-offer na mas maganda para do sa mga kateknisya natin na gustong bumili ng sasakyan, L300, Montero or katulad nito, Expander. So, comment na lang po kayo doon sa ating comment section ng ating YouTube channel. Ayan, para kayo ang i-recommend ko. Basta ang gusto lang natin magkaroon ng maayos na proseso, maayos yung kasa, or talagang nandun na hindi nyo iiwanan yung mga customer na wag mangyayari yung nangyari dun sa amin. So ayan, so sabi ko nga sa inyo maganda ang Mitsubishi. Wala akong komento sa performance ng Mitsubishi, napakaganda. So ito nga sinakyan namin ng ilang tao sakay dito dati, no? 7. So 7-seater ito na mababa ang maintenance compared do sa iba naman na 7-seater pero high maintenance naman. Ito low maintenance lang siya dahil ang makina niya is 1.5 lang. Okay, ayun. Oops. So napakaganda niyang manakbo kahit na nung time na sinakyan namin ito ng 7 tao. So napakaganda ng takbo niya. Actually ang Trisera pa nga lang nito pumapalo ng 120. Sinubukan ko napatakbuhin ng ganun eh. So kaya niya, mabilis. Magandang umarangkada. Yun nga kasi manual ito. So mabilis tayong makapag-change gear. Okay, compare do sa Matic. So ang Matic maganda kasi easy siyang i-drive. Simple. So tapak ka lang ng gas, preno. So ito kasi nagka-clutch tayo. So maganda lang naman kasi ang manual kapag mga long drive. At saka mas mababa ng konti ang maintenance compare sa Matic. So depende na rin sa inyo kung sakay sanay. So kukunti naman ang diferensya, parang sa price nito 50,000 lang yata ang diferensya ng automatic at saka ng manual. Yun. Okay. So ayun, so ulitin ko pala ulit mag-comment na lang kayo kung sino man yung dealer na nakakapanood ng taga Mitsubishi or agent ng Mitsubishi. So comment na lang kayo doon sa ating comment section and ayan, kayo yung i-recommend ko doon sa mga ka-technician natin na gustong bumili ng sasakyan, gustong i-upgrade. So siyempre mga technician sanaya sa motor lang. So siyempre ito ang kagandahan lang nito, katulad niya kung loan nyo sa bangko doon sa mga technician natin ka-technician. So bibigyan ko lang kayo ng idea. Katulad nito, niloan nyo ito sa bangko. Kaya lang, magda-down ka ng syempre mga 40,000. O meron mga promo, 15,000 lang yata. And meron yata, ewan ko, meron piso. Piso lang, Montero. Ayun, piso down payment. Kaya lang, medyo malaki ang monthly. Pero ito kasi, ang monthly namin dito is 21,800.
or nasa ganun lang. So kapag kinompute nyo yung 20 o sabihin na natin 22,000, so yung sobra isa ipapasok nyo sa para sa maintenance, so iipunin nyo yon. So dapat meron ka savings na 22,000 sa loob ng isang buwan, ano. So ayun, kung ikaw ay technician, so ang kailangan mo lang i-save araw-araw is nasa 800 pesos. So ang 800 pesos, dapat meron kang cleaning araw-araw na 2 window type. So ang window type natin, ang cleaning natin is hindi na dapat bumababa ng 700, 800 na tayo dapat, ha, sa mga ka-technician natin. So sa 800, kung 2 unit ang na-cleaning mo sa maghapon, meron ka ng 1,600, di ba? So sa 1,600 savings mo para sa sasakyan yung 800 pesos, meron ka pang natirang 800 pesos. So syempre matipid naman ito sa gas. Sabihin na natin yung gas mo is 200 pesos, may 600 ka pa rin na which is pasok pa rin sa minimum, di ba? May pangkain pa kayo ng pamilya mo, may sasakyan ka pa. So syempre na yun yung pinakamaliit na dapat kikitain mo sa isang araw. Yung 2 cleaning, ano, ay kung split type ang nilinis mo, 2 o 3, so mas malaki kasi 1,500 ang pinaka minimum ng cleaning natin. So kahit tagalinis ka nga lang ng aircon, kaya mong pumundar ng ganitong klaseng sasakyan. Okay, so ayan, so inahamon ko ngayon yung mga dealer at saka mga agent, mag-comment na lang po kayo dito, iwanan nyo yung contact number nyo, and kung sino man yung mag-i-inquire sa amin na ka-technician natin, kayo ang i-recommend ko. Okay, so okay pa tayo doon. So ito, inilabas ko lang ito kasi gusto na naming mag-move on dito sa nangyari sa amin. So isolated lang yung kaso na nangyari sa amin. So inilabas lang talaga namin yung saloobin namin para makarating din sa inyo, malaman nyo, and makarating mismo sa Mitsubishi Motor Philippines yung nangyayaring problema doon sa mga kasa na hindi na nare-report sa inyo. So sana ma-actionan and maging maayos. So sa yun nga ang komento natin, yung sa sasakyan wala kaming komento, maganda ang performance ng Mitsubishi. Okay, ayos.